mga pause ni Miss Golden Girl. Another one is this one. Next is this one. O, diba? Kitang-kita na yung sa Bisaya, igot-igot. Oh my God. O, diba? So, ito yung hindi malilimutan sa kanyang pagiging social influencer, social media influencer. Yung mga kanyang mga signature posts. This one, di ba? Ito yung lumabas dun sa nakabalandrang quote na sinasabi ni Mrs. Yulo. O, diba? At meron din si attorney Wilfredo. Sino yun yung attorney na gustong mag-deport sa kanya na ganyan daw, parang hindi daw kaaya-ayang tingnan para sa mga bata. Pero kasi hindi lang naman siya nag-iisa ang ganyan mga yung si Attorney Garrido yung nagdi-deport na hindi daw ito maganda tingnan yung mga ganitong klase exposure. Social media influencer ito Wala tayong magagawa. Diba? Yung mga artista na naggaganito hindi pinapansin kasi nga inappropriate kasi yung kay Chloe, yung sa mga celebrity in a proper forum. Ito kahit saan kasi ganyan talaga ang kanyang mga posing. Kasi katulad dito, diba? No. Anyway, so yun lang guys. Yan ang opening natin para mabwisit kayo sa vlog ko. Joke. Ito naman ang aking channel naman ay talk show. So pinag-uusapan natin ang mga ang mga bagay-bagay ng mga sikat. So anyway guys, babalikan lang natin yung eto kasi may naalala ko dito. Kaya gusto ko siyang balikan. May naalala ko dito. Panoorin natin. Basta ako, alam ko po sa sarili ko, sa puso ko na napatawad ko sila. And inamin ko sa sarili ko na nagkamali ako, kinarma na ako. Kasi mali nga naman na sagutin mo sila ng ganun. Na syempre emotional ka na po Gusto mo ipaglaban yung sarili mo and yung relationship nyo. Alam ko kung ano yung mali ko, tinanggap ko yun, pinagdasal ko yung kay Lord, humingi ako ng tawad, magpo-focus na ako sa sarili ko ngayon and sa relationship namin ni Chloe, nag-focus sa Olympics. Ayan. Doon tayo sa term na magpo-focus. Kasi ito talaga yung kahit balik-balikan, no? Kaya hanggang ngayon hindi pa siya nagpaparamdam kasi parang gusto niyang panindigan yung salitang magpo-focus na ako ngayon at magpo-focus na ako sa relationship namin ni Chloe at sa gymnast, sa mga training niya. Parang naisip ko lang, no? Kahit saang anggulo tayo tumingin ng kanilang mga activities ngayon bilang couple, makikita mo nga talaga na pinatutuhanan niya o pinaninindigan niya yung word na focus. At ang nakakaano dito, ano bang dapat na term kong gamitin? Ang nakakabahala dito ay ang focus na tinatawag, ang focus na meaning para sa kanya ay focusing on himself at the same time being selfish. Tama ba? Nagets niyo ba ako? Ang nakakabahala dito is he is focusing on himself and at the same time being selfish also. Kasi may mga successful people na nagpo-focus sila sa kanilang mga set goals na hindi nila na-disregard yung mga mahal nila sa buhay, which is very important in your life are your family, especially your parents, kasi you came from them. So now, kaya ko ito binabalik-balikan itong focus na magpo-focus, itong mga statement niya na magpo-focus na ako sa sarili ko at saka sa relationship ko at sa gymnast. Kasi nakita natin kung gaano siya ka-consistent doon hanggang ngayon kasi from
August hanggang ngayon, August, September, October na tayo ngayon, halfway na, magno-November na, hindi pa siya lumilingon sa kanyang mga magulang, which is the most important person sa buhay niya dapat. Now, kaya ko ito dito sinasabing nagiging selfish siya kasi wala siyang pake. Wala siyang pakialam sa pag-focus niya sa kanyang goals. He is being focused and at the same time selfish because he is ignoring his parents until now. So, now, ang tanong ng tao, where does he be in 2028 before Olympics or on Olympics LA na ganito pa rin ang kanyang paninindigan o pagiging consistent sa kanyang pag-focus. So, hindi naman masama yung mag-focus tayo sa ating mga set goals kasi yun ay isa sa mga magde-define sa'yo and your best version of yourself kung makikita mo talaga na natutupad mo yung mga bagay-bagay na pinupukusan mo. Pero ang nakakaano dito, ang nakakabahala is when you focus on yourself, you also forgot that there are people important to your life, which are your parents and your siblings. He can never be Carlos of 2024 Olympics to Carlos 2028 LA Olympics. Magkaiba na yon. Kung ipa-pressure niya yung sarili niya na makukuha niya ulit yung gold sa 2028 pero mayroon siyang mga unsettled situation back of his life. Parang iba na, lalo pat ngayon na ang dami niyang mga setbacks na all of us has setbacks. Siya marami siyang setbacks na parang tinatakasan, di ba? Lahat tayo may setbacks pero dapat hinaharap natin yon dahil kaparte yon ng pagtahak mo dun sa focusing on yourself na sinasabi mo. Kasi sabi nga yung mga failure nga daw ay hindi dapat yan kaaway. It should be a learning tool para sa self-improvement natin to the next steps na gusto natin sa buhay, no? At ito nga ang nangyayari sa kanya ngayon na disregard yung kanyang mga magulang, yung focus na yon na sinasabi niya, dito siya madidibang pagdating ng panahon. Kasi ang hirap kaya no na mag-set ka ng goals na magpo-focus ka, pero meron kang mga agam-agam sa sarili mo dahil you cannot be wholesome kapag meron kang mga nasaktan na mga tao na hindi mo pa nababalikan. Especially magulang mo ito. At saka yung advices niya sa mga kapatid niya dahil tinanong din siya, saan ba yun na napanood ko na anong maipapayo mo sa kapatid mo? Yung si Eldro. Kasi ang sagot niya yata is magkaiba naman sila ng potential, so dapat din talaga daw parang magbigay talagang oras sa training. Of course, ang hirap din panindigan ng mga payo na yon o sundin ng kanyang kapatid kung siya mismo ay hindi niya kayang panindigan yung sarili niya. Kasi you cannot be a good leader if you will not be a good follower. Marami tayong mga obstacles sa buhay, but it doesn't mean that the obstacle will stop us or make us stuck. The same lang yan sa failure. We have a lot of failures, but let us set these failures or let us embrace our failures as a learning experience rather than a reflection of our growth. Dapat alam natin yan gamitin yung mga ganong klaseng mga factors sa buhay natin. At pinagtatrabuhuan talaga ito kasi we cannot be on our best version of ourselves if we did not apply or take actions to our set goals. So since no-show pa rin siya sa kanyang mga magulang,
At magki-Christmas na nga, 'di ba? Dumaan na yung mga importanteng mga event sa buhay ng pamilya nila like birthday o yung itong pagkakasakit din ng nanay niya o ano pang mga occasions. Yung the most beautiful gesture na gagawin mo na mayakap yung mga mahal mo sa buhay, lalo na yung mga matatanda na lolo at lola niyo sa tuhod. Yun dapat yung tinitreasure niya kasi minsan lang may ganito sa bawat isa sa atin na naaabutan natin yung mga lolo-lola natin sa tuhod tapos hindi napahalagahan. O 'di ba ang ano niya, yung para bang sayang yung mga pagkakataon na yon. Kaya ang hirap mag-focus sa sarili mo na meron kang mga bagabag sa buhay kasi again nakikita naman natin 'di ba yung bonding nila halos parang walang friendship, wala yung mga photos na pinapakita nila sa social media napansin niyo, halos wala silang group of friends na kasama as backup or group pictures na makikita man lang natin sa kanilang mga posting sa social media. Kung meron man tayong napanood ng mga nakaraang week that was Chloe's relatives or siblings sa kabila sa tatay na side. Pero yung makikita mo mga close friend around them, wala pa tayong nakita na ganon sa social media. Kung meron silang mga group pictures, it was the celebrities that they met during the guesting in ASAP ni Chloe. But circles of friends, wala tayong nakita sa kanila. Sila lang dalawa talaga lagi magkasama. It is not also healthy for us human to have no socialization with other people kasi kailangan din natin yan para balanse ang buhay. We have to have we have to have family time, we have to have relationship time, we have to have our also time for our friends, for the church, for yung balance life, yung balance na buhay sana. Pero sila lang dalawa lagi. Again, yung mga successful people, nagfo-focus sila sa kanilang set goals pero hindi sila nakakalimot ibalikan yung mga taong mas importante sa buhay nila kaya sila naging successful. And these are the parents. Pero siya, wala siyang ganon. At hindi natin yan masasabi na great achievement niya yan dahil kulang sa gratitude, Hindi niya napapractice yung pagiging grateful. Yung mga taong nakatulong sa kanya, kasama na yung mga taong nandyan nung siya ay inilabas sa sinapupunan, o diba? Baka doon tinutupad niya talaga yung kanyang pag-focus na wala na siyang pakialam. So, he doesn't want to remember yung mga taong sa likod niya bago siya magkaganito, bago siya yumaman o bago siya makakamit ng tagumpay. Yun lang nang napansin ko. Thank you for watching. Bye for now.